Praise God. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Alam ko na sa araw nito ay lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Lahat ang pinagpala ay masabi, praise the Lord. Praise the Lord. Makikita po natin na ikaw na narito ngayon, may takas ka pa. Di ba ito yung malaking pagpapala ng ating Panginoon. Praise God. At sa umaga nito mga kapatid, ang ating mensahe ay living in wisdom. So, part 2 po mga kapatid ng ating tinalakay nung nakaraan. Lubhang napakahalaga po mga kapatid na sa ating panahon na tayo mga kapatid ay mamuhay na may karunungan. To live in wisdom. Na nakita natin sa panahon ito mga kapatid na napakabilis ng panahon. Hindi natin namamalayan, di ba, na lumalakad ang panahon at minsan sa buhay natin na hindi natin napapansin. May mga panahon na mga nasasayang, di ba, at panahon na hindi na natin maibabalik pa. Kaya ito yung panahon mga kapatid na panahon na dapat mamuhay tayo na may kaunungan. Diba? At ito po yung kagaya natin tinalakay na nung nakaraan na yung eternal life na tinanggap po natin mga kapatid. Ito yung ating journey from here to eternity. Hindi lang po mga kapatid yung eternal life na ito na makakamtan natin after death, pag namatay na tayo. Kundi yung tinanggap po natin mga kapatid na buhay na walang hanggan ay ngayon pa lang sa buhay nito na maganasan natin mga kapatid. Kaya ang journey natin from here mga kapatid ay dapat ipamuhay natin na may kaunungan, ma-enjoy pa natin ang buhay na ito mga kapatid. Diba? Kasi ang buhay natin ay may silang eh. Diba? Kaya nga ang panahon na ito mga kapatid na kagaya na sinabi ng ating kapatid na Brother Louie, Brother Billy, di ba, kung noon ay sinasabi natin na napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, higit na mas malapit pa kaysa sa inaasahan natin. Amen. Kaya nga ito yung panahon na hindi na po dapat natin sayangin ang bawat oras mga kapatid. Ito yung panahon mga kapatid na hindi na dapat na tayo po ay magpatumpik-tumpik pa. Diba? Panahon mga kapatid na aksayahin pa ang bawat oras. Panahon na hindi na oras na mag-backslide pa. Diba? Kundi panahon na magpatuloy. Amen. At habang inaasam natin ang pagbalik ng ating Panginoon, praise God, masusumbungan po tayo na tayo ay mainit na naglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. So to live in wisdom, ito po mga kapatid ay paalala po sa atin paulit-ulit ng ating Panginoon na samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Praise God. So sa ating key verse, sinabi po sa Ephesians chapter 5 verse 15, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Kaya sa verse 17 sabi, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Praise God. Sabi po sa Tagalog, higit nating maunawaan, mag-ingat nga kayo lubos kung paano kayo lumakad o mamuhay. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong-marunong. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise God. So ito po yung paalala sa ating mga kapatid, to be very careful
how you live, not as unwise, but unwise. Praise God. So mamuhay daw tayo mga kapatid na hindi gaya ng isang mangmang, kundi gaya ng isang matalino. Amen. Diba, alam natin kung yung isang taong mangmang, diba, halos walang pakialam sa paligid niya. Diba, kung ano lang yung gustong gawin niya, gagawin niya. Diba, basta sabi nga, kesega, what will be, will be, will be. Kung ano lang, diba, pero yung isang tao na napatin na diba, matalino, amen, tinitingnan niya mga kapatid na bawat hakbang niya sa buhay nito ay nasa ayos, may wrong direction. Praise God. Kaya pinag-uusapan natin kanina, di ba, yung buhay, di ba, halos paulit-ulit lang. Gigising ka ng umaga, magkakain, pasok sa trabaho, maghapon, uwi na naman. Diba, pag sa bahay, papahinga, matutulog ka, kain, matutulog ka naman. Kinabukasan, gano'n na naman. So, paulit-ulit. Pero tanong, gano'n lang ba ang buhay sa mundo nito, mga kapatid? Praise God. So, hindi po, mga kapatid. Kaya nga, unawain po natin ano ba yung nais ng Diyos para sa atin. At makikita po natin, kapag nakita natin yung tulay na layunin ng buhay na ito, napakasimple lang pala ng buhay. Amen? Kaya nga tinuturuan po tayo mga kapatid to live as not as unwise but as wise. So tinuturuan po tayo mga kapatid ng ating Panginoon na to focus on your life, on your walk carefully, circumspectly, watchfully, diligently, and accurately. Amen. Ito po yung tao mga kapatid na lumalakad na may karunungan sa kanyang buhay. Diba? Siya po ay maingat talagang bawat hakbang niya ay diba? Bawat ilalakaran niya, amen, ay sigurado siya. Amen. Hindi kagaya ng isang diba, na hindi maingat na tao. Minsan sa kanyang paghakbang, kumuli na pala yung kanyang nalakaran. Amen po. Mahuhulog na pala siya sa bangin. Amen. Kaya ito yung mga kapatid, isang paalala sa atin. To walk, to live in wisdom. So tinalaki po natin nakaraan ang wisdom is about the combination of knowledge and understanding. So ano po yung pagkakaiba? Pag sinabing knowledge, ito po yung kahulungan, kaalaman, is the ability to accumulate facts na bagay na natutunan natin mga kapatid sa school, mga bagay na natutunan natin bawat araw sa ating buhay. And understanding is the ability to apply those facts to a specific situation. So meron ka ng knowledge na natutunan at naunawaan. Ito yung mga kaalaman na i-apply natin, di ba, sa mga natutunan natin. Alam mo, sa yung pinag-agalan, nag-aaral ka ng baking, so may understanding ka paano mo gagawin yung mga bagay. Pero ang wisdom, mga kapatid, is the ability to use one's knowledge and understanding to pursue a wise course of action. So dito mga kapatid, may apply natin yung mga natutunan natin at yung mga bagay na naunawaan natin sa ating buhay. Praise God. So wisdom is seeing things from God's perspective. So makikita po natin mga kapatid na ito po yung wisdom seeing things from God's perspective. Diba? So makita natin ang bawat bagay sa pananaw ng ating Panginoon. Praise God. Kaya may mga bagay mga paninisan sa buhay natin. May mga bagay na dapat natin pagdesisyonan sa ating buhay. Diba? Minsan di mo alam kung ano yung gagawin mo. Pero ito yung wisdom mga kapatid na biglang papag-isip sa atin ng Panginoon. Amen? Na something mga kapatid na maunawaan natin yung mga bagay na nais ng Diyos para sa atin.
Amen. So ito po yung wisdom, mga kapatid, na hindi natin natutunan sa paaralan, kundi ito yung wisdom, mga kapatid, na kaunungan na binibigay sa atin ng Panginoon sa bawat araw, sa sandali, mga kapatid, na kailangan natin. Amen? Kaya may mga bagay na sa buhay natin, ito po yung kung paano tayo lalakad sa mundong ito eh. Yes. Praise God. At ito yung wisdom, mga kapatid, na sa ating Panginoon lamang natin makukuha. So sa Proverbs chapter 9 verse 10, sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dito po, mga kapatid, pasimula na nagkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. Dito po nagkaroon tayo ng pasimula ng karunungan mula sa ating Diyos. Diba? Hindi fear na kung saan ay parang kinatakutan mo yung isang tao, kundi yung pagkatakot. Ito yung sa reference from God, na kung saan nandun yung di ba, pagkaalam mo sa ating Panginoon, amen, yung pagsamba na mayroong Diyos ka na lagi na nakatingin sa iyo, di ba, Diyos na nagmamahal sa iyo, amen. At dahil doon, mga kapatid, ay mayroon ka ng takot na hindi ka nagagawa ng hindi maganda, dahil alam mo, mga kapatid, na nandiyan palagi ang Diyos. Ayaw mo siyang bigyan ng kahihiyan. Yes. Amen, ng kalumbayan o ng kalungkutan. Kaya nga dito, mga kapatid, ang isang tao nagkaroon ng nagkaroon ng karunungan sa kanyang kalooban. So yung word ng wisdom, mga kapatid, kinuha sa Greek word na chokmah. So it was originally used to describe the work of weavers who weave the elaborate garments of Aaron, the high priest. Yung isang mga habi, mga kapatid. So yung gawain ko ay hindi basta-basta, diba, parang simple lang eh. Diba, habi mo lang. Pero natin, mga kapatid, yung kagaya ng isang mga habi na ito na gumagawa ng mga kasuotan ng high priest. So hindi basta-basta damit lang eh. Kundi mayroong mga instruction pa paano nila gagawin yun. Amen. Kaya nga tinawag na dapat ang gagawa nito ay mayroong talagang karunungan. Mayroong siyang skill upang gawin yung mga bagay na ito. Kaya nga doon, tulad, mga kapatid, as bilang isang anak ng Diyos, not unwise or foolishly, mamumuhay po tayo na hindi kagaya ng isang mangmang, kundi nagaya ng isang matalino. But wise, ay skilled or gagaya ng artistic worker or craftsman, wise, skilled in letters or cultivated, learn. Meaning, skillful manner of life. Praise God. Kaya, so doon pa hinatulad, mga kapatid, yung isang tao, mga kapatid, na matalino, hindi gaya ng isang mangmang. Praise God. Na basta mamuhay lang sa mundong ito, kahit sandali, kung ano yung uso, doon siya, kaya siyang dalhin kahit saan. Amen. Pero yung isang taong matalino, mga kapatid, gaya ng skilled man, amen, alam na natin yung mga pakana ng dyablo, alam na natin mga bagay na sa dulo, pag ginawa natin, ay ikapapahamak natin. Praise God. So ayaw ng Diyos, mga kapatid, na isa man sa atin ay mapahamak o mapariwala sa araw na ang buhay natin ito ay, di ba, minsan ay nasilo ka na naman ng kaaway. Praise God. So alam na natin, mga kapatid, dahil meron tayong wisdom na binigay sa atin ng Diyos, di ba, ang gaya ng sabi ng Banal na Kasulatan, na ang diablo ay umiikot lang. Naghahanap lang siya kung sino yung masisilo. Praise God. Pero isang tao, mga kapatid, na lingkod ng Diyos, amen, siya po ay kailanman hindi na kayang
dagitin pa ng kaaway. Ganun po ang hinahangulad ng isang tao, mga kapatid, na matalino. For example, sa isang art, binigyan ka ng painting, di ba, ng mga pang-paint. Pwede mo gawin kahit ano anong kulay yan. Pero yung isang may talento talaga, skilled painter, alam niya kung ano yung iguguhit niya, di ba, alam niya kung paano gagawin. Praise God, at ang labas, napakagandang painting. So, ganoon din po mga kapatid, ang isang tao, mga kapatid, na mayroong kagunungan sa Panginoon sa bawat araw, sa anumang larangan ng kanyang buhay, nakita niya na maayos ang bawat hakbang. Amen. At ang resulta, mga kapatid, makikita niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Pero yung isang tao na hindi maingat, amen, isang araw makita niya na lang yung buhay niya. Wala na Di ba na yung mga bagay na inasap niya dahil sa hindi niya ginamit ang kanyang di ba, kaisipan. Amen. So, isang araw nakita na lang, mga kapatid, na siya po ay napahamak. Praise God. Kaya importante sa buhay na ito, mga kapatid, na lumakad tayo na may karunungan. Mamuhay po tayo, mga kapatid, na may karunungan na bumula sa ating Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin. So, natin dalhin itong mensahe na 3 keys to live wisely. 3 susi upang tayo po ay mamuhay na may karunungan ayon po sa ating talatang binasa. So, number 1 is value your time. Ang isang tao, mga kapatid, na matalino, amen, binabalyo niya ang bawat oras. Mahalaga sa kanya ang bawat minuto, ang bawat oras. Kaya ang sabi pa, mga kapatid, sa Ephesians chapter 5 verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Amen. So, samantalahin ang bawat pagkakataon, bawat araw, sapagkat ang panahon ay pasama. Di ba napansin natin sa mundong ito, iba na ang panahon Di ba na iba na yung dati na kung saan ay maski ang mga tao sa paligid natin, iba na, di ba, ang mga krimen na nakikita natin. Praise God. So, kaya kung di natin sasamantalahin ang bawat pagkakataon, praise God, ay di ba, makita natin na maraming mga bagay na masasayang. Sabi, redeeming sa King James Version, redeeming the time because the days are evil. Praise God. So, meaning, mga kapatid, we need to focus on your time. Value the time. Di ba? Napakahalaga po ng oras bawat minuto. Praise God. Di ba natin napansin sa buhay nito pang isang araw napakabilis? Hawak mo yung cellphone mo, maghapon. Di ba? Hindi mo napansin, gabi na pala. Amen, na maraming oras na nasayang. Praise God, na maraming panahon na dapat ay productive ka. Maraming panahon na dapat may magagawa ka, pero minsan nasasayang Amen? Praise God. So, kung hindi tayo, mga kapatid, na aware, praise God, yung time, mga kapatid, ay nasasayang natin. For example, isang tao, binigyan mo ng, yung bata, binigyan mo ng 100 pesos, di ba, o 1,000 pesos. Dahil sa walang kaalaman, di ba, bibili niya lang ng kung ano Amen, na dapat ay makipakinabangan niya. So, nasayang lang. So, ito po yung time natin na dapat na i-value natin ang bawat oras. Praise God. Dahil sa ibang bansa, di ba, sa Amerika, napakahalaga ng oras nila. Na-late ka ng 5 minutes sa trabaho, malaking issue. Diba? 5 minutes, napakahalaga sa kanya bawat minuto. Kaya din sa atin, mga kapatid, na dapat bawat oras mahalaga.
Praise God. Lalo na mga kapatid, hindi sa mga kapatid, oras natin para sa Panginoon. Ang tipanan natin, 9:30 to 10, dapat nakapag-praise and worship na meron ng Sunday School Testimony. Gabi 10 o'clock, wala pang tao. 10:30, praise and worship, wala pang mga musician, wala pang di ba pa paano tayo makapag-start? And then kaya yung time mga kapatid na nasayang from 9:30 to 10:30, 11 na yung praise and worship. Di ba sayang mga kapatid? Amen. So, di natin minsan na-value yung time na marami ng oras para sa atin. Di ba? Sayang sa atin na lahat ng oras, pero ito yung sana yung time na ibibigay natin sa ating Panginoon. Amen. Maging sa ating buhay, meron tayong dapat tayong na maibibigay sa ating Panginoon. Di ba? Ang buhay ay hindi lamang pugod trabaho eh. Di ba? Po sa ating sarili, meron din tayong time na maibibigay para sa ating Panginoon. Kaya redeeming the time, sabi daw, make the most of your time. Means buying up the time. Amen. Paul instructs us here to buy up your opportunities. Seize them, take advantage of them, and don't let them slip away. Mga opportunity na dapat pwede natin gawin natin sa ating buhay. Amen? Amen. So opportunity na pwede mo ibigay para maipaglingkod sa ating Panginoon, gawin mo na. Samantalahin mo na. Diba? Kasi darating yung time na may mga bagay na hindi ka na magagawa. Praise God. Yung lakas mo, kaya mapalad yung mga kabataan ngayon habang sila ay bata pa. Amen. Sila ay nakapaglilingkod sa Panginoon. Yung oras nila ay nabibigay nila sa Panginoon. Praise God. So yung mga may edad na gusto man nila minsan ay gawin, hindi, may mga pero limitado na eh. Di ba? Sa kanilang mga edad. Praise God. Kaya minsan makikita natin sa sarili natin, di ba, lumalakad ng panahon. Pagtingin mo sa salamin, gabi may puti-puti na pala yung buhok mo. O minsan medyo nababawas na pala yung buhok mo. Amen. So way back mga kapatid, praise God, na minsan may wasted time na sa ating buhay mga kapatid. Amen. Yung opportunity na dapat mong gawin ay hindi mo nagawa. Praise God. Kaya yung word dito mga kapatid na time sa Greek is kairos, is better translated as opportunity. Amen. Yung time dito mga kapatid, ito yung opportunity. Yung pagkakataon na ibinigay sa atin na ngayon ay mahaba pa yung time eh. Di ba? Na ibigay sa atin. So in the word opportunity is derived from the Latin word opporto. So in ancient time, before modern harbors, ship had to wait for the timing of that tide before they could make it safely to port. So meaning yung opportunity dito ay opportune, describe the ship waiting for port, ready to seize the crucial moment when it could ride the tide into safe harbor. So gayon po yung opportunity. Amen. Kaya yung mga barko noon, bago sila di ba, yung bangka. Makapagdaon yung bangka. So kailangan mga kapatid ay di ba, hindi pwede na pwedeng high tide o low tide. So imperfect na tide, di ba? So yung opportunity na imperfect, baka sila po ay makapagdaong. Maaaring di ba, maaaring dapat ay medyo low tide o hindi masyadong maalon. Ito yung binabantay nila eh. So ang perfect time mga kapatid na yung magandang timing, doon sila nakapagdadaong. Pag na-miss nila yung mga kapatid, maghihintay pa sila ng mahabang oras pa para hintayin yung time na yun. Praise God. So ganoon din tayo sa ating mga kapatid. Praise God. Maraming pagkakataon na ibinibigay sa atin na minsan namimiss natin yung mga opportunity.
Amen. Praise God. Yung opportunity na dapat ay nakapag-ibig tayo ng Panginoon, minsan namimiss natin. Praise God. For example, sa ating mga mahal sa buhay, dapat nabibigay natin yung mga opportunity na ibigay natin yung ating pag-ibig sa kanila. Yung, di ba, na naipagmahal sa kanila. Praise God. Habang may time pa, ipamalas mo na. Praise God. Di ba, may mga time na bisan ba yung mga mahal sa buhay pag nagkasakit, doon na bibigay ng mga masarap na prutas, pagkain. Hindi na makain eh. Walang sakit. Di ba? May narinig ikaw, di ba? Pero pag wala lang eh, di ba? Ang isang, minsan yung isang tiyahing kapatid dati na namatay. Grabe yung namatay, ang bulaklak, grabe. Ang daming bulaklak. Sabi na anak, sana nung buhay pa yan, doon yung binigay. Wala na eh, di ba? Praise God. Opportunity na dapat natin gawin na natin mga kapatid. Kasi isang araw, hindi na natin may babalik ang oras. Praise God. Kaya masasabi sa Psalms 19:12, so teach us the number of days that we may apply our heart to wisdom. Praise God. So ito po yung prayer ni Hari Solomon eh. Prayer ni Hari Solomon mga kapatid, Lord, itulong mo sa akin gaano kaisilang ang buhay. Amen. Teach us the number of days that we may apply our heart to wisdom. Diba? Kapag alam natin mga kapatid, pinapaalala sa atin na maiksi lang ang buhay. Basta. Praise God. Di ba pag alam natin mga kapatid na napaiksi lang ang buhay natin, saan mo pa gugugulin ang mga oras na ito? Amen. Diba, ang minsan, ang panahon natin na igugol natin, na ibigin natin lahat ng panahon para sa trabaho natin. Diba, naubos na yung panahon natin. Isang araw, harap tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ano yung ginawa mo sa buhay nito, mga kapatid? Praise God. Kaya nga, aware tayo, mga kapatid, sa bawat araw, oras sa ating buhay. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang isang taong matalino, binabalo niya ang bawat oras. Hindi niya sinasayang ang bawat sandali. Amen. Na dapat gawin niya na kasi isang araw, hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin, mga kapatid. Praise God. Kaya ang sabi ng Panginoon ng Albanal Skulatan, now is the day of salvation. Amen. Ngayon yung araw na kaligtasan kung saan kung narinig mo na, di ba, ang pagtawag ng Panginoon, bakit hindi mo pa, di ba, tanggapin? Hindi mo alam ang buhay mo kung isang araw ay wala ka nang magagawa, mga kapatid. Praise God. Amen. Kaya to live wisely, we need to value our time. Amen. Praise God. Huwag natin sayangin ang bawat araw, ang bawat minuto. Praise God. And we need to understand the will of God. Dapat po maunawaan natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Praise God. Diba? So we need to focus on the will of God. Ang sabi, therefore, do not be foolish but understand what the Lord. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag daw tayo maging mangbang kung di unawain natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Bawat araw, mga kapatid, ay nausap sa atin. Ang Diyos po ay mayroon ng plano para sa atin. Di ba? Mayroon po plano ang Diyos sa atin eh. So, dapat maunawaan natin, Lord, ano po yung nais mo? Ano yung plano mo sa buhay ko? Praise God.
Kaya ito mga kapatid, we need to focus on the will of God. Praise God. So aware tayo na ang lahat ng mga bagay ay bawat lakad natin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi kung bawat lakad natin mga kapatid ay ayon sa nais ng Diyos, wala po tayong ipag-aalala. Amen? Dahil ito yung kalooban ng Diyos eh. Praise God. Ang sabi po mga kapatid sa Psalms 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. Praise God. So marami tayong plano mga kapatid. Praise God. Pero, yan. Sa Tagalog sabi, ang lakad ng mabuting tao ay tinatag ng Panginoon. Siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Praise God. So, ang bawat lakad natin mga kapatid ay itinakdanan ng Diyos eh. Amen. So, dapat sundin natin yung nais ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Marami tayong plano mga kapatid, marami tayong nais sa ating buhay. Pero yung nais ng Diyos mga kapatid ang dapat manaig mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya minsan may mga ginagawa tayo na hindi natin na dapat ito, pero iba yung nasunod eh. Amen. So, unawain po natin, Lord, ano ba yung nais mo? Amen. At kung ano yung nais ng Diyos, dapat sumunod lang po tayo mga kapatid. Amen. Kaya nga ito po yung success eh. Success is finding God's will as early in life as possible. Amen. So ito po yung mga kapatid yung tagumpay. Hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Amen. At tayo po susunod lang. Following God's will and finish God's will. Praise God. So isang araw mga kapatid, haharap tayo sa ating Diyos at sabihin, well done, good and faithful servant. Amen. Praise God. Kaya nga, ang simple lang po mga kapatid ang buhay. Di ba, na hindi natin dapat sayangin at unawain natin kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin. Praise God. Kaya nga, di ba, ang sabi sa Psalms, sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own unto thine understanding. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Diba? In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Praise God. So tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kanuhan. Amen. Sa iyong lahat ng sa lahat ng iyong lakad ay amen, isang guni natin sa Kanya. Praise God. Kaya ito lang ang sikreto mga kapatid. So bawat lakad natin dapat, di ba, isang guni natin sa Panginoon. Lord, ito ba yung kalooban mo? Amen. At kung ito yung nais ng Diyos, amen, ay sigurado mga kapatid, nandun ang tagumpay. Praise God. Pero kung hindi ito yung nais ng Diyos mga kapatid, praise God, wala tayong magagawa eh. Di ba? Kaya nga ang isang taong matalino mga kapatid, lagi niyang inuunawa, di ba? Inaalala palagi ano yung nais ng Diyos para sa kanya. Amen. At siya po ay susunod. Praise God. Palapakan po natin ang at pangatlo mga kapatid, the three keys to live a wise life. So we need to value your time, understand the will of God. Ito po yung isang tao matalino. And number 3 is living an empowered life. Amen. Dapat mga kapatid, ito yung tao mga kapatid na di ba, na tao na kontrolado niya yung kanyang sarili. Amen. So may tinanggap niya yung di ba, meron siyang di ba, meron siyang lakas o power na mula sa ating Panginoon. Praise God. Sabi sa verse 18,
Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Praise God. So ang isang tao, kapatid na matalino, control niya ang kanyang sarili. Amen? Sa Tagalog sabi, huwag kayong maglasing sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Praise God. So ito po ang mga kapatid, ang isang tao matalino, hindi kagaya ng isang mangmang kaya pang dayain ng mundong ito. Di ba? At yun ang mga kapatid sa isang tao, mga kapatid na, di ba, alam natin yung, di ba, paglasing, walang dulot na maibibigay. Di ba? At saan man, alam natin mga kapatid, amen, pero bakit mga kapatid, wala pa, mayroong mga kapatid na talunan pa rin eh. Amen. Kasi hindi sila wise mga kapatid. Amen. Kasi sila ay nagpapadala pa rin mga kapatid eh. Kahit alam nila na ito yung direksyon na hindi tama. Amen. Pero bakit patuloy pa rin mga kapatid? Kasi hindi nila ginamit mga kapatid. Amen. Yung power na nasa kanila. Amen. Sa halip sabi ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Amen. Alam natin mga kapatid, hindi natin kayang mag-isa eh. Pero yung Holy Spirit na nasa atin, amen, kaya nating paglabanan ang bawat temptation sa atin. Ayan. Kaya sabi sa Galatians chapter 5 verse 10, sinasabi sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Praise God. So ito po yung taong matalino mga kapatid. Di ba? Naglalaban palagi yung ating spirit at yung ating laman. Praise God. Di ba? Kung pagbibigyan natin palagi yung ating laman, ang gusto nito ay puro kasiyahan lang eh. Amen. Pero kaya pala natin paglabanan eh. Di ba na hindi pagbigyan ang nasa naman, kundi dapat tayo palagi ay always be filled with the Holy Spirit. Kailangan spiritual na tayo po ay malakas palagi na kaya natin paglabanan ang bawat temptation sa ating buhay. Praise God. Kasi isang araw, kapag tayo ay nagpadala, alam natin yung, di ba, yung patutunguhan eh. Amen. So be wise. Amen. So alam natin mga kapatid, si Satanas ay talunan na. Praise God. Wala na siyang kapangyarihan mga kapatid. Amen. Praise God. You have the power to resist the devil mga kapatid. Amen. Pero hindi natin magawa. Praise God. Kagaya ng isang missionary mga kapatid, nandun siya sa isang lugar na halos probinsya na nasa kanayunan. Meron siyang ginagamit na kotse mga kapatid. So sa tuwing i-start na yun, kailangan may tagatulak. Bago i-start, dapat may tagatulak, i-start na. O kaya dapat hindi niya papatayin. For 2 years mga kapatid, ganun ang ginagawa niya. Bago siya alis, kailangan may tagatulak muna. At dumating in 2 years, dumating yung kapalit niya na isang missionary lang. Ito turn over ko na yung kotse na ito. Pero bago may start to, dapat ganoon may tagatulak. So nag-isip yung papalit sa kanyang missionary. Binuksan yung hood, tinignan, sabi, anong ba ang diferensya nito? Maluwag lang pala yung sa battery. Yung terminal eh. So, sinilipan niya mga kapatid at umistart ng maayos. Praise God. So, imagine mga kapatid, for 2 years na pinagtitiis niya, ito lang pala yung problema. Amen. So, minsan sa ating mga kapatid, you have the power. Pero hindi natin kaya paganahin. You have the power to resist the devil. Yes. Amen. Kaya lang minsan, ikaw pa yung natatakot. Diba? So, pinapaubaya mo na siya po ay manguna sa iyong buhay. Pero actually,
talunin na si Satanas, mga kapatid. Kaya kung hindi ka matalinong tao, di ba, madadala ka eh. Di ba? Kaya nga ang sabi sa Galatians 5:16, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo kayo sa paggawa ng nais aming gawin. Praise God. So, minsan mga kapatid, mayroon tayong nais na gawin. Diba? Nais natin maglingkod sa ating Diyos, ibigay ang buhay nito. Pero minsan, malakas ang nasa ng laman. Diba? So, mas masagap yata. Diba? Masagap sa kabila eh. Mag-i-enjoy ako eh. Pero ang gusto ng Espiritu mo ay, diba, doon sa church, magpuwi sa Panginoon eh. Amen. Kaya minsan may mga bagay na nais natin gawin. Amen. Pero mga kapatid, napapagbigyan natin yung nais, yung nasa ng laman. Praise God. Kaya nga mga kapatid, ito yung meron tayo kapangyarihan, kapatid. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Sabi sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Amen. So ang sino mga kapatid na pinapatubayan ng Espiritu, siya ang tunay na anak ng Diyos. Amen. So makikilala mo ang tunay na anak ng Diyos, they are led by the Spirit of God. Praise God. Hindi niya siya kayang talunin. Hindi niya siya talunan. Amen. Kasi tayo mga kapatid ay hindi na talunan. We are victorious. Amen. Amen. So tayo po ay pinalaya na. Amen. Pinalaya na tayo sa pagkakabihag, sa pagkakaalipin, sa gawa ng kaaway. Amen. Praise God. Pero may mga tao mga kapatid na ayaw paalis eh. Amen. Ganun, hanggang ngayon ay hila-hila pa rin. Hatak-hatak pa rin. Pero ang tunayan, you can resist the devil. Amen. At sundin yung nais ng Diyos para sa iyo. Praise God. Amen. Diba kaya ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah. Diba sabi ko po dito, wag na kayong magsikayon sa takbo ng salipunan ito, kundi mag-iba ng pag-iisip. Amen. Hanggat ang kaisipan na ito, mga kapatid, ay hindi pa napabago. Kristyano ka na ngayon eh. Amen. Di ba minsan natanong, born again ba yan? Bakit ganyan? Di ba? So, renew your mind. Anak na ako ng Diyos eh. Binago na ako. Ang sino man na kay Kristo ay bago na nila. Ang lahat ng bagay sa kanyang buhay ay pawang bago na. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, everything are become new. Ngayon ay ikaw ay bago na eh. Amen. Ikaw ay pinabanal ng ating Panginoon. Ikaw ay naging karapat-dapat na. Praise God. Kaya nga dapat tayuan natin. Di ba? Alam mo ngayon kung sino ka eh. Di ba na you are a victorious Christian. Hindi ka na yung dating talunan. Praise God. Pero makita mo mga kapatid, may mga Kristiyano pa rin, hindi pa na-renew ang mind. Di ba? Patuloy pa rin napapadala sa takbo. Sa takbo ng mundo eh. Amen. Sabi po mga kapatid sa 1 John chapter 3 verse 9, no one who is born of God will continue to sin. Amen. So wala na mga kapatid na isang tao mga kapatid na binago ay nagpapatuloy pa sa kasalanan. Because God's sins remains in them and they cannot go on sinning because they have been born again. Amen. So hindi na nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat sila ay binago na. Praise God. So, ang ating spirit mga kapatid ay ginawa ng perfect ng ating Panginoon. Holy and righteous eh. Kaya lang minsan yung ating soul part
yung ating kaisipan, di ba, ito ay patuloy pang binabago eh. Amen. Kaya nga mapatid, ang tunay na anak ng Diyos, di ba, lahat naman nagkakasala pa eh. Pero hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. So alam niya, kaya niyang labanan, di ba, anumang temptasyon na dumarating sa kanya. Praise God. So nandito na ang Seed of God, the Spirit of God ay nasa atin. Amen? So ang Spirit ng mga kapatid ay napipigati kapag nandun pa rin yung dating gawin mo sa iyong buhay. Di ba parang hindi, pero ang Diyos po ay nakikita tayo eh. Wala kang maikukubli sa harap ng Diyos. Praise God. Kaya nga ito yung tayo mga kapatid na dapat kung naibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon, bakit hindi pa totally surrender? Di ba? Meron pang naiiwan. Ibigay na natin lahat mga kapatid. Praise God. Sabi sa Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Di ba? Ang biyaya ng Panginoon ay ibinigay sa lahat ng tao. The grace of God appeared to ang kaligtasan po ay ibinigay na sa ating mga kapatid. Praise God. So pero ang sabi po mga kapatid sa Titus 2:12, the grace of God, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Praise God. So sa ating sarili mga kapatid, mahina, hindi natin kaya, pero dahil sa biyaya ng Diyos, kaya natin na pagtagumpayan. Amen. And to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Praise God. Kaya ito isang taong matalino eh. Di ba? Kontrolado niya yung kanyang sarili. Amen. He is led by the Holy Spirit of God. Hindi na kaya siyang dagitin, tangayin pa ng sanlibutan ito. Amen. Meron siyang kapangyarihan. Kaya nga ang grace of God, paulit-ulit ang sinasabi, is not license to do sin. Diba? Hindi ito po mga patisensya para gumawa sa lahat. Hindi. Kapangyarihan para talikuran natin ang kasalanan. Hallelujah. Amen. Okay. Tagalog. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat dapat sa ating Diyos. Amen? So ang panahon po ay napakaikli na. Praise God. Narinig natin mga kapatid, di ba yung mga signs na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Praise God. So we need to value the time mga kapatid. Isang araw, di ba yung may mga oras na hindi na natin maibabalik mga kapatid. Amen. Kaya nga mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon to live wisely. Mamuhay tayo na may kaluluhan, hindi gaya ng isang mangmang. Praise God. So we need to value your time. Praise God. So i-value natin, bawat araw ay mahalaga, bawat oras mga kapatid, samantalahin natin. May tayo mga kapatid na hindi na natin magagawa yung mga bagay na nais natin. Praise God. Isang araw baka mag-rapture na. Nahuli ka na. Amen. Pagpunta mo ng church, wala na. Amen. Praise God. Pero ang mabuti mga kapatid, hallelujah, ang tunay na anak ng Diyos, amen, makakasama sa rapture. Amen. Praise God, hallelujah. Kaya nga, hindi tayo naghahanda mga kapatid, tayo po ay handa na dapat sa pagdating ng ating Panginoon. Praise God. May tatlong bagay na hindi natin alam eh. Kontrolado. Hindi natin alam kung kailan ang pagbabalik ng ating Panginoon, the second coming of Christ. Kung malapit na ang second coming, mas malapit na ang rapture mga kapatid.
Amen. Kung saan ang kanyang mga anak ay, di ba, ay aagawin at sasalubong sa Panginoon sa lupa. Praise God. Di ba, hindi natin alam kung kailan ang mga panahon na yan. Pero maganda mga kapatid, na madatnan tayo ng Panginoon na mainit na naglilingkod sa kanyang mga kapatid. Praise God. So understand the will of God. Unawain po natin sa ating buhay ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. At we need to live an empowered life. We need to live in a victorious life. Tayo po ay mananagumpay na kay Kristo mga kapatid. Praise God. Hindi na tayo control ng sanlibutan ito. Kaya dapat ang isang taong matalino mga kapatid, alam niya na siya ay victorious. Siya ay mananagumpay na Kristiyano. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon to live wisely. Ating big idea. Amen. Makalimutan mo natin ang mga bawat sinabi ko. Pero may isang big idea diba, na makukuha natin sa araw ito to live wisely. Amen. Dapat ikaw ay mamuhay na ng isang matalino, hindi gaya ng isang mangmang. Amen. Samantalahin natin ang bawat bukas. Sapagkat sabi ng Biblia, ang panahon ay masama. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid.